A blessed, blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Today is April 21. At nandito tayo nagpapatuloy sa ating last week nitong ating series, no, topic dito sa ating Seeking God in the Morning. Na ang title nitong ating series is Faith in Action. Ayan. At nandito tayo, no, sa week 4 na ang ating pamagat is the summit. Papunta na tayo, no, sa dulo, sa tuktok. Ayan. At today, before we start our morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit, Ama, sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin. Maraming salamat, Ama, muli sa pagkakataon na kami ay makakonect sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Linisin mo po ang aming puso at isipan, Panginoon, at lagi mo po kaming gawing karapat-dapat na humarap sa inyo, Panginoon. At dinadalangin din namin ang patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga nakakasama namin sa gawaing ito. Bigyan mo po kami ng karunungan, ng pangunawa, Panginoon, upang ang lahat ng mga salita mo na aming maririnig ay patuloy na ma-apply namin sa aming pamumuhay, maging liwanag sa amin, Panginoon, at sa mga taong nakakakita sa amin. Gabayan mo po ang iyong lingkod. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may kalinawan. Gayon din, Ama, patuloy kong hinihiling ang iyong mapagpalang haplos sa mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit. Patuloy kong hinihiling, Panginoon, ang iyong haplos at pagpapagaling sa mama ng aking kaibigan na si Christine. Tulungan mo po siya, Panginoon, na makarecover sa kanyang pagkakasakit. Ikaw po nawa ang magbigay ng kalakasan sa kanya at upang patuloy siya, Panginoon, na makakilos ng maayos at makapagpuri sa iyo. Ama, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kaibigan, mga mahal sa buhay na malayo sa aming piling sa mga oras na ito, ano man ang kanilang ginagawa, gabayan mo sila at tulungan mo, Panginoon, na maging safe sila palagi at malayo sa anumang mga sakit at sakuna, at tulungan mo na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Ama, patuloy kong hinihiling ang iyong pagpapala at presensya sa oras na ito at patuloy mo po kaming patawarin sa anumang mga kasalanan na aming mga nagagawa, ito man po ay lihim o hayag. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Good morning po ulit sa bawat isa sa atin. Hindi ko pa pala na-share yung ating live. Okay, wait lang ha. Ngayon tulutan niyo po muna ako na i-share ko itong ating live sa oras na ito. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Ang aking phone ng aking asawa. Okay. Nakakatuwa, no? Dahil tayo ay nandito na sa ating ikalawang araw nitong ating last week ng ating faith and action. Ay, nadoble na pala. Ano ba yan? Send ako ng send. Nadoble na pala. Okay. Okay. So, muli tayo ay magpatuloy dito sa ating naumpisahan na series at tayo ay nasa last week na, For day 23, we lean into the power of community. Yan. On a long trek, like yung mga nadaanan ko, na experience ko na pag-akyat sa bundok ng Gabaldon, sa bundok sa Montalban, there are moments when I really want to stop,
gusto kong huminto. But then, pagka nakita ko yung mga kasama ko, no, doon sa biyahe, doon sa travel, doon sa journey, nagkakaroon ako nitong damdamin na mas lumalakas, no? Nagkakaroon ako ng pag-asa para ipagpatuloy yung nasimulan, no, na journey. Ayan. So, ganun yung ating ganun yung ating topic ngayon, ano? Minsan sa ating buhay, meron tayong goal, meron tayong inaasam, meron tayong ipinapanalangin sa ating Panginoong Diyos at alam natin ito ay mabuting gawain. Pero habang palapit tayo ng palapit, no, halos makakamtan na natin, pero minsan nanghihina tayo. Dumarating tayo sa panghihina. Pero pag nakita natin, no, yung mga kasama natin na chini-cheer tayo and umaasa sa atin, no, nangangailangan ng inspirasyon or suporta mula sa atin, lumalakas yung loob natin. Ayan. So this is about the cloud of witnesses. Ayan. We aren't climbing, no, this mountain alone, sorry. Ano ba yan, nabubulol ako. Batiin ko nga muna ang mga kasama ko sa online. So, a blessed morning kay inaanak Jonel. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Gayon din sa aking anak na si Christine. Ayan. So, dito sa ating devotion, Faith in Action, Week 4, The Summit, no? Ang title ng ating 23 is The Cloud of Witnesses. At dito, meron tayong Bible verse, katulad ng ating nakagawian, no? Tayo ay merong pinagbabatayan na salita ng ating Panginoong Diyos. At ang ating pagbabatayan sa umagang to ay matatagpuan natin sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders. Let us run with perseverance the race marked out for us. Ayan. Tandaan natin, no, na tayo ay napapaligiran, no, ng mga witnesses o may mga nakakakita sa atin. Merong nakaka-witness ng journey natin sa ating buhay. Minsan ang iyong anak kahit maliit pa yan, ano, minsan hindi mo napapansin, akala mo lalaro-laro lang siya, pero siya ay very observant, no, sa kilos mo, sa ginagawa mo, no. Ako sa pagtuturo ko, nagturo kasi ako sa batang edad, no, nagturo na ako ng Sunday school, tapos naging teacher's aide ako, no, dun sa preschool sa Sacred Heart, and so sa Saudi nagkaroon din ako ng pagkakataong magturo sa mga batang mga hari, no, nagturo ako ng photography. Akala natin minsan pagka busy na sila dun sa activity nila, akala natin hindi sila nakatingin sa atin. Pero ang totoo nun, very observant sila sa mga kilos natin, no? Ako nga hindi ko minsan napapansin, pero sila bigla nila mapapansin na, teacher, iba yung buhok mo ngayon, no? Teacher, teacher, ang ganda na suot mo ngayon. Ayan. Ganon ang mga bata, mapapansinin sila. So, minsan sa ating buhay, akala natin walang nakakapansin sa atin. Pero ang totoo niyan, yung mga kasama natin sa paligid natin, kahit busy sila, no, nagkakaroon sila ng pagkakataon para makita, no, ma-witness nila yung ating journey sa ating buhay. Ayan. Kaya sila yung ating mga witness. Sila yung nakaka-witness, no, sa ating mga pinagdadaanan. So, naranasan nyo na ba yung pagod na kayo? Pero dahil nakita nyo yung mga kasama nyo na patuloy na humahakbang, napapahakbang na rin kayo. Ayan. Minsan, ganun tayo, di ba? Nai-impluwensyahan tayo ng kasama natin. And hindi rin natin alam na tayo rin ay nakaka-impluwensya sa kanila. No? Tayo rin, sila pala,
pagod ng humakbang, pero pagka nakita nila tayo, humahakbang pa rin tayo, parang gusto pa rin nila, no? Parang napapahakbang din sila. So, ganon, no? Sa ating buhay, sa ating journey, ganon, no? Mayroong tao na nai-influensyahan tayo, nai-influensyahan din natin. So, noong nasa Gabaldon kami, no, malaking bagay yung alam mong hindi ka nag-iisa. No, kapag nakikita ko yung aking pamilya or yung mga kabataan, no, yung mga kasama ko sa trek, nababawasan yung bigat ng akyatin, no, nung kasama ko yung aking anak at kasama ko rin si Frank, no, na kabataan, no, doon sa Nueva Ecija, no, yung pagod ko nawawala, lalo na nung sinalubong pa kami ni Eman, no, dahil andun na kami, actually malapit na, no, ito yung talagang story doon, malapit na kami doon, pero kasi hindi ko pa nakikita yung tuktok and yung area, no, tapos sabi ko sa aking anak, no, at saka kay Frank, sabi ko, mauna na kayo. Dito na lang ako, maghihintay na lang ako dito. Yan. Tapos, eksakto, dumating tong si Eman, sinalubong kami. Tapos sabi niya, malapit na po, as in, malapit na po talaga. So, nung siya naniniwala ako, kasi galing na siya dun binalikan lang niya kami. Kasi nga, nag-alala siya na baka mamaya naligaw kami o hindi na namin alam kung nasaan yung papasukin namin, no? At nagpapasalamat ako, no, sa naalala ko si Eman, no? Nung sinabihan niya kami na malapit na po talaga, nagkaroon ako ng energy, no? Na okay, sige, ipagpapatuloy ko to. Ayan. So, minsan ganyan sa ating buhay, no? Sa ating spiritual expedition, no? May kailangan natin ng perseverance, no? Perseverance is a team sport. Ayan. Ang ating great guide, no, ang ating Panginoon, ay naglagay ng cloud of witnesses sa paligid natin. Sila yung mga taong naniniwala sa atin, ang pamilyang nagdarasal para sa atin, at ang mga kapatid sa pananampalataya na nauna na sa atin, no? Sa atin, nauna na sila, no? Sa summit, nakarating na sila, katulad yun si Emma. Nakita niya na. Yun, no? So, sila yung mga cloud of witnesses, no? Minsan, ang ating kailangan, no? Minsan, ang kailangan natin, no? Para matapos, no? Yung ating journey o yung ating inaasam, no? Hindi naman yung journey natin sa buhay, kundi yung bagay na ano ba yung parang bundok sa'yo sa panahon ngayon. Maaring isang pangarap na nilalakbay mo. Yan yung isang journey mo. Maaring gusto mong maubos na yung mga utang mo at magkaroon ka na ng extra savings, no? Isa to sa mga journey mo sa buhay. Maaring yung pagpapaaral, no, sa mga anak. Ano pa ba? Maaring yung gusto mong ma-establish, no, yung career, yung maaring gusto mong maging maayos ang iyong pamilya, no, yung mga ganyang bagay. Pero tayo bilang mga Kristiyano, alam natin na ang pinaka mahalaga para sa atin ay yung ating pananampalataya, at yung mga goals natin are part of the journey natin, na habang tayo ay naglalakbay, kasama natin ang ating Panginoong Jesus. So, dito sa lakbayin natin, no, habang gusto nating makamit yung mga goals natin na yan, kailangan natin itong final push na tinatawag, no? Yung final push ay ang marinig natin, no, yung cheer ng mga taong nagmamahal sa atin, yung wag mong isiping burden, no, kundi isipin natin, no, na dahil lang sa sa maintenance o sa iyong mga bagay na nagpapabagal sa atin, no, isipin natin na kailangan nating magpatuloy dahil sa isang inspirasyon
para sa kanila, no? Maging isang inspirasyon para sa kanila. Tulungan din natin yung ating sarili na makita sa atin yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Totoo, minsan we are distracted by so many negative words sa paligid natin. Pwede, hindi natin kaya yan, mahihirapan tayo, o wala tayong enough na resources, wala tayong enough budget, wala tayong enough na kakayahan para ma-solve itong problema na ito. Isipin natin, no, ang ating Panginoong Diyos, ang ating great guide, no? Siya yung nag-cheer sa atin. Kaya mo yan, nandito ako, kasama mo ako, magtiwala ka, kumapit ka sa akin. Ayan. So, ito yung tandaan natin, we are all witnesses, no, to each other's faith. Lahat tayo. Tayo ay tinitignan, and at the same time, meron din tayong tinitignan. Ayan. So, yung mga tao na nanampalataya, no, like for me, no, isa sa aking mga tinitignan ay ang aking mga magulang, no, si Mami at si Daddy, no. Si Mami, nung siya ay nabubuhay, lahat ng kanyang mga lesson sa akin at lahat ng mga tinuturo niya sa akin, no, hindi lang words, kundi nakita ko sa pamumuhay niya. Kaya yun ay naging witness ako ng buhay ni Mami. Kaya in that, no, gusto ko rin maging example din ako, at yung mga taong nakapaligid sa akin ay witness din sila, no, sa buhay ko, sa pananampalataya ko. Ayan. So tandaan natin, ano, dito sa ating easy to understand walk with me breakdown, meron tayong tinatawag dito na the cheering squad. Ano yun? Look around you. Sino ang mga taong nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob? Yan. God placed them to be His hands and feet when yours are tired. Ayan. So, tandaan natin kung tayo ay nanghihina, no? Tumingin tayo sa ating kapaligiran. Andyan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating maswerte, no, ang may mga nanay at tatay, no, na buhay at kapiling nila, dahil sila yung una nating nilalapitan, una nating sinasandalan, no, una nating kinukuhanan ng ating lakas, no. Gayon din yung mga kapatid natin at mga kaibigan na nagki-care sa atin, pero higit sa lahat, meron tayong Diyos na laging handa, no, waiting for us na tayo ay lumapit, no, at humingi ng lakas at gabay niya. So another, etong word na drop the extra weight. Ayan. Ano yung drop the extra weight? Sabi dun sa Hebrews 12:1, no, sabi dun, throw off everything that hinders. Itapon natin lahat ng mga sagabal. Ano ba yung mga sagabal, no? Sa huling linggong ito, bitawan natin, no, yung bigat ng self-doubt at comparison. Yan yung sagabal, no, yung self-doubt at comparison. So, we have to travel light, no? Ibig sabihin, ang bitbitin natin yung mga nakakagaan sa ating puso, sa ating isip. Yan ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. At yung mga self-doubt o yung mga bagay na nagpapahina ng ating kalooban, nagpapabigat sa ating puso, sa ating isip, katulad ng comparing ourselves to others, no? Yung mga bagay na yun, yan yung mga iwanan natin. And, syempre, tandaan din natin yung word na collective courage. Ayan. Ano yung collective courage? Ang tapang na nakakahawa. Ayan. So, kapag nakita mong nanatiling tapat ang kasama mo, tumatapang ka rin. Ayan. So, yung kasama mo, kung siya ay matapang, tumatapang ka rin. At syempre, kung ikaw ay matapang, tatapang din yung mga kasama mo, no? So, yung tapang na binabanggit natin dito is yung lakas ng loob para tumindig sa true
sa truth, no? Yang sa salita ng ating Panginoong Diyos, tumindig sa tama, sa mabuting gawa, no? Ituloy ang mabuting laban, ang mabuting gawain para sa ating Panginoong Diyos, and continue to be a good example to others. Ayan. So, tandaan natin, no? Dito, no? Dito tayo ngayon sa ating heart-to-heart reflection. Ito yung ating tanong. Ayan. Sino ang nasa cloud of witnesses mo ngayon? Sino ang taong tumutulong sa iyo para hindi ka sumuko sa huling 7 araw na ito? Ayan. Etong nasimulan natin, no? Nagawain. It's a journey. I'm sure ang bawat isa, no, ay minsan nadidistract. Ayan. Pero dito sa ating ginagawang pag-aaral na ito, I hope na nakakapulot kayo ng ikinalalakas ninyo ng inyong loob, no, mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. I hope na ito ay tumatanim sa ating puso at sa ating isip, na tumutulong sa atin para magpatuloy. So sino bang nag-i-encourage sa inyo para ituloy mo yan, no? Gawin mo yan. Baka ako lang. Pero sana naman hindi lang ako, no? Sana meron kayong mga nasa paligid nyo na nag-i-encourage din sa inyo para magpatuloy sa gawain, sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, take a moment, no, today to thank those people. Send them a message of encouragement, no? Kumbaga yung mga tao na kasama natin sa ating journey, sa ating buhay, na patuloy na chine-share tayo, pinapalakas yung loob natin, no? Huwag nating kalimutan na encourage din sila, no? And i-recognize yung mabuting pag-i-encourage nila sa atin, no? And yun nga, sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-climb, at pagpapatuloy sa ating pagganap ng gawain para sa ating Panginoong Diyos, tayo ay magpalakasan. Ayan. So muli, napakagandang paalala sa atin sa umagang ito, at patuloy kong hinihiling, no, ang bawat isa na continue to tune in dito sa ating series, sa ating pag-aaral na ito. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahabagin at mapagmahal naming Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na kami ay napapaligiran ng mga witnesses na siyang nakakakita ng aming kilos, ng aming gawa. Tulungan mo, Panginoon, na ma-encourage namin sila, ma-inspire namin sila sa aming mga action. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na makita namin yung mga tao na dapat na maging encouragement din para sa aming pananampalataya. Tulungan mo na mabigyan din namin sila ng recognition for encouraging us, for cheering us, for helping us to continue walk with faith in our heart. And tulungan mo kami, Panginoon, na lagi namin i-focus ang aming puso, ang aming isip sa iyo at sa iyong mga salita. At muli, Ama, ikaw po nawa ang manguna sa amin sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito, at patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. Take care. To God be all the glory. God bless.